afternoon everyone, this is Virgie, the dreamer from Mindanao, Davao City, a Visayan vlogger. So currently I'm working here in Hong Kong guys. So I have my friend here named. Hi, good afternoon everyone. My name is Jessa Adinik. I'm also a OFW in Hong Kong. For 1 year and 2 months guys. So ngayon guys, pag-usapan natin kung ano ang sitwasyon being an OFW as a first timer. Tapos ang alaga niya guys may ADHD siya. Anong ibig sabihin ng ADHD is may mga may ugali sa talaga na hindi talaga maintindihan, like yung gagawa siya ng gawain, hindi siya makapag-antay, ganyan, tapos wala siyang pasensya, sigawan pa habang may maraming tao, which is hindi natin magagawa doon sa Pilipinas, pero dito kailangan mo talaga mag-focus. So Pasensya, ganyan, kasi at first kasi yun ang inalagaan mo. Ilang taon na siya ngayon? ngayon 11 years old na siya. But he's still studying, right? Yes, but he's studying and he's not mental Illness, no, mental disorder, it's not mental university or mental university, special it's school for the it's a ADHD. normal. Actually guys, bilang isang OFW, iba-iba kasi kami na mga experience dito guys. So siya nag-alaga ng medyo malaki na lalaki guys. So medyo mahirap din sa part niya. Pero anong key mo na ba't ka nakapag-survive? Okay. Anong Kung mga kayo, technique or mga sekreto? kung kayo po ba ay nagbabalak na pumunta dito sa Hong Kong para magtrabaho bilang isang OFW or tatawagin naman natin helper. Kung kayo po ba ay mahal at talagang ang i-advise ko sa inyo, taasan nyo ang pasensya nyo, kung anong ituturo ng amo nyo, susundin nyo sila, at hindi kayo sumusuway sa mga patakaran nila, kasi meron tayong tinatawag na 3 months under observation pagkarating natin dito sa kanila. So dapat sa loob ng 3 months gagawin mo lahat kung anong gusto ng amo nyo para hindi kayo ma-terminate, kasi kadalasan dito first time kung hindi sa employer mag-terminate, si helper, kasi hindi nila matiis talaga. Pero kung kayo po ay talagang nagbabalak, lalo na gagagastos pa kayo, ang i-advise ko sa inyo magtiis kayo, kasi pasensya lang naman at ang labanan dito. At saka yung homesick, hindi naman kung sa akin lang, hindi ko naman maisasabi na nasa-feel ko homesick dito, kasi dito sa Hong Kong talaga parang Pilipinas lang siya. Meron kayong freedom, everyday off, pwede kayong lumabas kung hindi kayo bayaran ng amo nyo, or during holiday kung hindi rin kayo bayaran ng amo nyo, pwede kayo lalabas. Tapos dito sa Hong Kong marami ding holiday. So ngayon, kung may advice ko sa inyo, mas mabuti Hong Kong kayo, dahil sa Hong Kong, kayong mga Pilipino ay may freedom sa lahat ng gawain dito. Parang parang Pilipinas lang talaga. Pero sa totoo talaga, mas maganda pa ito sa Pilipinas, kasi lahat ng galaan dito may enjoy. So kung ako sa inyo, malaking sahod. Kung ako sa inyo, mag-Hong Kong kayo, kasi safety. Kahit anong alaga mo, ang kailangan lang is tiyaga, pasensya. Dapat yung determination mo, yung focus mo na bakit ka nandito. Anong dahilan, yung motivation mo para ma-survive mo yung isang kontrata. Kasi hindi ka pumunta dito para maglakwat siya. Pumunta ka dito dahil sa 2 years contract guys. So laban guys. So to those who are interested na mag-apply dito sa Hong Kong, dapat lakas ng loob talaga. Tapos guidance, no, kasi sa kanya hindi biro yung alaga niya.
kasi may mental disorder, or I think may mga characteristic or behavior na dapat mo i-embrace kasi hindi mo alam yung moody kasi ang bata, di ba? ADHD na bata, it's a moody type. Pero okay lang naman, minsan okay lang ugali niya. Minsan parang hindi niya makontrol yung sarili niya. Oo. Pero talagang minsan Malambing lang yan, din. minsan lang yan yung hindi niya makontrol yung sarili niya. Pero kadalasan, okay lang naman sa akin. Okay lang kasi alam mo kung saan mo siya hatakin, o alam mo kung saan mo kukunin yung loob niya. Kasi napamahal mo na ang baby at ikaw din, na-adjust mo ng sarili mo para mapamahal ka din niya. So, ganun lang. Give and take, guys. So, tapos yung mga amo, depende lang din sa helper ang treatment ng amo. So, yun lang, guys, no? Advice lang namin kahit ano pa ang alaga mo, you need to have more patience and you need to love your alaga. That's all, and God bless us all. Bye-bye!